Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa Netflix. Alamin natin kung ang Netflix ba ay isang investment scam na naman. At alam natin na maraming scam na po ang tumaob na, katulad po ng Podcash, Jet Enterprise. At syempre, alam natin na marami pa ang mga pataob na scam companies. At syempre, kapag pataob na po ang isang scam company ay todo-todo na yan sa mga papromo, mga parapol, at syempre nagpapalit na ng complan. Ang nagpapakilalang CEO ng Netflix ay si Alexandra Garcia at dati daw siyang call center agent bago daw siya napasok sa crypto trading. At ganyan po ang modus talaga ng mga scam companies. Kunwari, sila ay dating mga call center agent, tapos natuto mag-trade, tapos ngayon nag-o-offer na ng investment sa publiko. Pero sa totoo, sila po ay mga dummy CEO lang ng isang scam company. Para nga mang-hype doon sa mga investors na talagang kaya nilang palaguin yung pera ninyo. Pero sa totoo po, Ponzi scheme po sila. Ibig sabihin, yung ginagamit nila na pang payout doon po sa mga naunang investors ay galing lang po sa PE ng mga bagong investors. Kaya po, hindi po talaga yan sustainable at siguradong tataob po sa huli. Mga kababayan, mapapansin po ninyo na karamihan po sa mga scam companies ay ilang buwan lang po ang itinatagal. At marami po mga scam companies ngayon na saglit lang ay tumatakbo na dahil nga sa dami ng mga nagsusulputang mga scam companies ay yung ibang mga scam company po ay wala naman masyadong sumasali. At syempre, kapag wala po masyadong sumasali, mahirapan po sila maglabas o magbigay ng payout. Kaya umpisa pa lang po, tumatakbo na po. At syempre, kapag tumakbo na sila, gagawa uli yan ng bagong scam company para nga makakuha uli ng pera. Kaya mga kababayan, para po huminto na po yung mga scams na yan, wag na po kayo sasali sa mga Ponzi schemes. Kaya sila patuloy na nag-o-offer ng mga scams dahil alam nila na mayroon pong mga sumasali dahil nga nasisilaw doon sa mga malalaking pangakong kitaan. Ang Netflix po, katulad din ng ibang mga scam companies, ay kulang po sa legalities. Sila po ay walang secondary license, kaya illegal po ang kanilang ginagawa na paghingi o pagsulisit ng investment sa publiko. At ang pangalan nila na Netflix ay alam naman natin na ginawa nila para nga maguluhan yung mga tao, akalain na talaga legit na company dahil katunog ng isang legit na company, ang pangalan naman ay Netflix. Alam naman natin kung ano ang Netflix. Kaya masasabi natin ang Netflix ay isa ding impersonation scam. Dahil pati yung logo ng Netflix ay ginaya din ng Netflix para nga maguluhan yung mga members, yung mga investors, lalo na yung mga hindi naman talaga binabasa. Dahil akalain nila na ang sinalihan nila ay Netflix. Yung pala Netflix. Ibig sabihin peke po. Mga kababayan, mag-iingat din kayo doon sa mga pa-charity na mga scam companies dahil pang pa-hype lang nila yung mga pa-charity at yung mga award nila na natatanggap daw. Kahit na bago pa lang yung company nila ay nakakatanggap na agad ng award. Mag-iingat po kayo. Hindi po batayan yung mga pa-charity o yung mga award. Para sabihin po na legit po ang isang kumpanya, dapat po kompleto sila sa legalities. Dapat po i-check nyo po kung meron silang secondary license. At syempre dapat meron din po silang opisina. Kapag wala pong opisina, yung nag-aalok sa inyo na investment, dapat po mag-ingat kayo. Kaya mga kababayan, dapat po i-check nyo po maigi yung sasalihan yung kumpanya. I-check nyo po yung mga legalities at i-background check nyo rin po yung CEO. Tignan naman natin yung complan ng Netflix. Ang una nilang complan ay yung Quick Flex strategy na ang pangakong kitaan ay 20% profit daw sa loob lang na 7 days. Ang minimum daw na investment ay 500 pesos at after 7 days daw ay kikita daw yan ng 100 pesos na income at ang total daw na cash out ay 600 pesos. Diyan pa lang po mga kababayan makikita natin na scam po ang Netflix dahil too good to be true ang pangako nilang kitaan. Makikita nyo 20% sa loob lang na isang linggo.
napaka-imposible po niyan. Kahit po sa crypto trading ay syempre hindi po sigurado na lagi kayong kikita dahil pwede po kayong kumita at pwede rin naman po na mawalan po kayo ng pera. Dahil meron pong gains at meron din pong losses. Kaya wag po kayo magpapaniwala sa mga guaranteed incomes ng mga companies. Ang pangalawa naman nilang investment plan ay yung Smart Flex strategy. Yan daw ay kikita daw ng 50% yung pera mo sa loob lang ng 14 days. At ang minimum daw na investment ay 500 pesos. At ang pangako nila, yun daw 500 pesos mo after 14 days daw ay kikita ng 250 pesos. At ang total payout mo daw ay 750 pesos. Diyan pa lang po mga kababayan, makikita nyo na too good to be true dahil ang laki ng pangakong kitaan. 50% sa loob lang ng 14 days. Makikita nyo na napakahirap po na mag-trade. Hindi po basta-basta mag-trade at hindi po guaranteed ang kitaan sa trading. Kaya yung mga ganyang kalalaking pangakong kitaan, alam naman po natin na yan po ay talagang Ponzi scam. At ang panghuli ay yung Netflix strategy. Ang pangakong kitaan ay 105% sa loob daw ng 21 days o double your money sa loob lang ng 21 days. Diyan pa lang po mga kababayan, pag narinig nyo na po yan double your money, dapat po mag-ingat at magduda na kayo. Lalo na po yan, 21 days lang daw ay double your money na yung investment mo. At ang minimum daw ay 500 pesos at yun daw 500 pesos mo after 21 days daw ay kikita daw ng 525 pesos at ang total daw na payout mo ay 1,025 pesos. Diyan pa lang po mga kababayan, makikita nyo, napaka-imposible po ng kanilang pangakong kitaan. Tapos, meron pa silang DRB o Direct Referral Bonus. Alam naman natin na yung mga companies, puro too good to be true po ang pangako nilang kitaan para po maingganyo kayo at masilaw kayo doon sa mga malalaking pangakong kitaan at sumali kayo. At kapag naabot na nila yung quota nila, katulad po ng iba pang mga companies, ay tatakbuhan po nila kayo. Ang Netflix po ay meron na rin promo at meron nga silang cash flow event daw. At ang pangakong kitaan nila ay talagang too good to be true, talagang todo-todo na sila. Dahil ang pangakong kitaan daw ay 169% sa loob lang ng 14 days. Ibig sabihin, more than double your money sa loob lang ng 14 days. Mas malaki pa doon sa pinakamataas nilang complan na ang pangakong kitaan nila ay 105% sa loob ng 21 days. Ibig sabihin po mga kababayan, hahanda na po silang tumakbo. At syempre, kapag naabot na po nila yung quota nila, alam naman natin na unti-unti pong magkakaroon ng problema. Magkakaroon po ng problema sa website, magkakaroon po ng problema sa payout, at ang kasunod ay bigla na lang pong maglalaho yung CEO, pati yung kanyang FB account dahil yan po ay tatanggalin na niya. Pati yung website ay mawawala na rin at syempre kawawa yung mga nabiktima. Mga kababayan, kumpirmado po na ang Netflix po ay isa pong investment scam at nagpapakita na rin po ng mga senyales na patakbo na po ang Netflix. Kaya umiwas na po kayo sa Netflix at kung kayo po ay nakapag-invest na sa Netflix, mag-withdraw na po kayo o humingi na po kayo ng refund. At wag na po kayo magre-recruit dahil yung Netflix po ay isang Ponzi scheme at patakbo na po. Mga kababayan, kailangan maging maingat tayo dahil marami po ang mga lumilitaw na mga scams. Lalo na po ngayon na bare months na, talaga mas darami pa po ang mga lilitaw na mga investment scams. Para po makaiwas kayo sa mga scams, lagi nyo pong i-check yung mga reviews po natin dito po sa News Up to Date YouTube channel, pati na rin po doon po sa YouTube channel ni Shem ni Anyol, yung Scam Alert Philippines, pati na rin yung kanyang Facebook page. At pwede nyo rin pong i-check ang website ng SEC dahil naglalabas po sila ng mga advisories. At kung meron pong mga nag-aalok sa inyo na investments, dapat po i-verify po ninyo muna sa SEC kung yung kumpanya ba na nag-aalok sa inyo na investment ay may secondary license. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.